kung kami masama, kumusta naman kayo? Yung tatay mo, babaero. Yung kapatid mo, durugista. Yung anak mo, rapist. Biruin mo, hindi po ba rapist yon? Ako daw, Brad Badong, wag daw akong, parang may ganung rules na hindi napapansin ganon. Aba, teka, hindi mo ba alam? Yung puno mo ngayon ang nakakatakot kasama. Biri mo, anak ni KDR, nagpainom ng pampatulog sa kasama. Di ba mas nakakatakot yan? Anong sinasabi niya kay Sis Luz? Pinag-iinitan ng mag-ina ni KDR si Sis Luz. Kaya po natanggal sa sa pagka-principal po. Principal, kaya po nag-render po siya ng early retirement. At ito pa ang tanong sa akin, Brad Badong. Sabi ba naman, saan daw kami dadalhin? Aba, ba't ako'y nakapirmi lang dito. Nakikinig lang po ako ng YouTube ni Brad Eli, yung mga aral, yung mga ano. Nakikinig po ako dito. Wala namang gustong si Brad Badong, gustong bagang magpuno. Akala ako'y sasapi kay Ulysses kung kani-kanino. Abay, dito lang po ako, stay put lang ako. Ang tanong ko, saan kayo dadalhin nung pinapakinggan nyo? Napakasinungaling. Saan ka dadalhin? Nandito ako kay Cristo. Ito po, Brad Badong, request ng ibang mga kapatid sa Paris, sa Italy, Canada, na mag-join daw po ulit ako part 2. Siguro, Brad, naunawa ako sila kasi yung iba sa kanila closet, yung iba, nakalabas na, naka-exit na. May pinaparating lang po itong taga-Italy, di ko na po babanggitin ang pangalan niya. Brad, nagtanong lang daw po ng price ng jacket sa Italy, sinuspinde. Nanonood po siguro siya ngayon, pinagbigyan ko lang po sila dito kasi may mga nagpaparating po na kasi hindi pa po daw sila pwedeng lumadlad at may inaasikaso pa daw po sila. From Italy po ito. Ano pong masasabi niyo po dito? Kasi gusto niyang malaman kung anong sagot niyo. Nagtanong lang daw po siya ng presyo ng jacket, ay sinuspindi daw po siya. Ganito lang po kadali yan, sis Nikki. Halimbawa po, kahit sa palengke lang po, bibili po kayo ng kamatis. Magtatanong ka kung magkano ang kilo ng kamatis. O pwede po ba na magtanong ka sa tindera ng kamatis, magkano po ang kilo ng kamatis, babatuhin ka na lang bigla ng kamatis? Ayun po. Sister Nikki? Opo, yun po. Gusto ko lang, nanonood po siya, siguro maririnig niya po yung sagot. Ito naman po isa. Ito naman po ay from Paris, France. Sabi niya, ginawa na akong tulay, Brad Badong. Ito. Sige po, kailan yan, Nikki, sagain po natin. Ito po, ano po ba yung red tag na sinasabi nila, na red tag daw po sila, hindi na daw po sila binigyan ng Zoom. Taga Paris, France to, hindi ko din po pwedeng pangalanan. Ano pong masasabi nyo? Ganyan po ang ginagawa nila pagka po nalaman nila na nakikinig sa akin sa mga video ko, tapos hindi pa po ako nila binablock, nare-red tag po sila. Actually, marami na pong na-red tag. Ang ibig sabihin po ng red tag, autotiwalag na po yun, si Sneaky. Tapos ito po, kasi parang namang natuwa naman ako. Sabi ko, ano ba naman ito? Napakadami. Parang, nilista ko nga po dito, Brad Badong, may notebook po ako dito kasi nililito po ako kung anong mga makakalimutin po kasi ako. Tapos ito po, kinonfirm ko sila. Ngayon, may tanong po sila sa akin. Sis, buti ka pa, naka-exit na. Ay naku, hindi ko problema ang pag-exit. Unang-una, sa lokal namin, maraming chismosa. Kalunyera, marami din po. Hindi naman karamihan. Yung mga parang kunsintidora. Alam mo si Sneaky, nung magmula nung kahapon po ba yung nag-usap tayo sa live? Opo. Alam niyo po, hinahanap-hanap na po kayo ng mga kapatid. Opo, yun nga din po ang sinasabi sa akin kasi sabi ko, mahirap pong mangako sa inyo. Sabi ko doon sa chat, mahirap pong mangako. Hindi ko po alam, loobin, makapag-live uli ako with Brad Badong. Nagulat na lang ako, bakit maraming friend request sa akin. Sabi ko, di bali, kayo na lang ang kapalit ng mga nag-block sa akin ng mga taga-lokal ng San Pablo. Pero hindi naman lahat ng lokal ng San Pablo ay binalak ako. Sabi ko, tamo, etong mga to, etong masasabi ko sa inyo, hello, mga taga-lokal ng San Pablo, Laos Worker. Napakasaya ng puso at kalooban ko kasi ako nakalabas na. You assess yourself, mga kapatid, hindi ko kayo pinipilit na lumantad. Bahala kayo, buhay nyo yan, puso at kalooban nyo yan. Ito lang po masasabi ko, hindi po ako tumalikod sa aral. Yung tagapagturo,
na mali na, taliwas na. Yun po ang tinalikuran ko. Kasi wag niyo ako sasabihin na may nagsasabi pa na ay ano, niladlad na, ay inihayag na. Anong inihayag? Hello mga kapatid, ikaw ba'y bulag? Meron po dyan sa lokal, anong ginagawa? May kabit, plastic, traidor, sinungaling, naninira. Ano sinasabi mo? Ano? Doon po tayo sa totoo, Alam mo, mga kapatid. Vicky, Pinapar... alam Po, niyo po si Vicky, you made my day. bakit po? Kasi Tapos po, ha? kasi po, napaka very straightforward nyo. At saka yung tono po ng pananalita ninyo, yung intonation po ng pananalita ninyo, it emphasize ng, Ala, ng, hindi naman po, ganito po talaga ako magsalita, Brad Badong. Hindi naman po ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Hindi naman po ako galit. Hindi po kasi ako sanay sa ano eh. Kaya nga po, alam mo, sa totoo lang, Brad, gato ha. Ito, pinaparating ko sa mga taga-lokal ko. Alam ko, hindi niyo ako pinapakausap, nilalampasan ako. Ito ang masasabi ko sa inyo, hindi po ako galit po sa inyo. Wala po akong dapat ikagalit sa inyo. At hindi naman po ako kawalan sa inyo. Pero pinapaalam ko rin sa inyo na hindi rin kayo kawalan sa akin. Pero hindi naman po lahat ng taga-lokal ng San Pablo ay binalak ako. Ang saya ko po kasi maraming naiinggit sa tayo ko ngayon. Yung iba closet ha. Para sa inyong kaalaman, Brad Badong, may isang pamilya, ano na pala sila, labas na sila, isang pamilya, 11 years silang kapatid. Nagtanong naman ako, sabi ko, teka, anong dahilan ng paglabas mo? Sabi niya, wala naman kaming aral na makuha na kay Jan sa nagtuturo, sabing ganon. Brad, ayun po ang sabi. Tapos, may isa pang kapatid. Bakit naman po kinaiingitan po kayo sis Vicky, ba't po nainggit sa'yo? Ay, hindi nga po kasi, ito, nakakapagsalita na ako sa tunay account, nasasabi ko na siguro, kasi sila problemado. Kasi ano bang pinaproblema nyo? Naunawaan ko sila kasi yung isa kasi may inaayos pa, hindi daw siya pwedeng lumabas, hindi ko siya pwedeng sabihin. Kasi naku sis, wag mo ko sasabihin, matutukoy ako kung sino ako, sabing ganon. Ay hindi, alam ko naman yan. Kasi po, ayun lang po, hindi ko nga alam kung bakit sabi ko, kasi daw po sila, alam nila na pag sila hinayag, sasabihin ng mga kalokal, ay ayan, anong tawag doon, brother doon, inihayag, yan, inilantad na. Sabi ko, ay mahiya naman kayo. Oo. Ngayon, sasabihin ko sa mga taga-lokal ko, oy, eto, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Baka kay KDR na po kayo masyadong nagpoprotekta, hindi na po sa aral. Kasi sasabihin ko sa kanila, kasi Brad ganito, sasabihin ko sa kanila, ay ako na may aral mananatili, hindi nga ako nagpapagupit ng buhok. Yung anak ko nga, pinapasuot ako ng alahas kahapon, bagong alahas, ang ganda, galing London. Sabi, mami, suotin mo to, di ba? Wala ka na. Ay, ba't ko susuotin? Alam mo, Brad, sa kalooban ko, hindi ko kaya. Hindi ko pa kayang mag-alahas. Hindi ko po kayang putol ng buhok. Hindi po ako kumakain ng ano. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Nananalangin ako. Wag nila akong hatulan, mga kapatid ko sa San Pablo. Please. Alam mo kayo, kung kayo'y alam ko may mga gustong lumabas na din dyan. Hindi nyo lang magawa kasi sisiraan kayo. Ako hindi. Siraan nyo na ako. Ano bang pakialam ko sa inyo? Hindi, kahit siraan mo na ako, wala akong pakialam. Lalo pa ngayon, dami nagme-message sa akin, Brad Badong. Sabi na ko, sis, nagpapasalamat, you're the inspiration. Sabi ganun, aba, teka, anong inspiration mo sa akin? Sabi ko, 7 taon nga akong suspendido na walang katarungan. Sabi ko, hindi, nakaka-relate kami sa'yo, sis. Sabi ko, ay hindi, wala akong dapat isaalang-alang. Unang-una, wala naman po akong pamilyang naakay. O, yung isa akong kapitbahay, papadoktrina, umatras dahil sa ugali ng mga kapatid ditong mga pinagtulong-tulungan ako, bakit daw ganon? Wala na, close na. Para sabihin ko sa inyo, mga taga-lokal ko, ako pinatutuwa at ako'y bukas, isisirkular daw ako. O, di circular nyo. Baka nakalagay doon, wag akong kakausapin. Nako mga kapatid, ako hindi galit sa inyo, kahit hindi nyo ako kasapin, okay lang. At wala sa akin yan. Bahala po kayo, makaramdam na lang kayo. O, bukas po, mga kapatid, pasalamat na. May batibot na ulit kayo. Nako, pasensya na, Brad Badong ha. Ako talaga, masama talaga yung loob ko. Ito, may mga nagpaparating pa nga sa akin. Ito, taga Canada, Brad. Sabi niya, ako na may closet pa din daw kasi siya hindi daw po siya agad-agad makakalabas. Pero, ayoko nang magbanggit Ito ha, nabanggit ko na yung iba. Ayan lang po, Brad, ang pinaparating. Akala po nila ako'y magwawalang ya, magdidemonyo. At ito pa ang tanong sa akin, Brad Badong. Sabi ba naman, saan daw kami dadalhin? Aba, ba't ako'y nakapirmi lang dito. Nakikinig lang po ako ng YouTube ni Brad Eli, yung mga aral, yung mga ano. Nakikinig po ako dito.
Wala namang gustong si Brad Badong gustong bagang magpuno. Akala ako'y sasapi kay Ulysses kung kani-kanino. Abay, dito lang po ako, stay put lang ako. Ang tanong ko, saan kayo dadalhin nung pinapakinggan nyo? Napakasinungaling. Sakli po, tama. At saka po ganito, si Sneaky. Saan ka dadalhin? Nandito ako kay Kristo. Kayo ang hindi Hindi. Kristo. Sila po ang Sabi ko wala sa kay puso, Kristo. hindi nga po, sabi ko nga, Brad Badong, sa puso't kalooban ko, hindi man ako masamang tao eh. Wala pa ako sa Exactly po. MCGI. Ako po nagre-relihiyo na. Katunayan nga, Opo. pianista nga ako ng Katoliko eh. Sa patay, sa Opo. kasal, kung saan-saan. Ako, ano po ako sa puso ko, maano ako, maghahanap talaga ako ng Diyos, hindi po ako walang yan tao. Tapos ngayon, lalabas ako dito, sa MCGI, sisiraan ako, siraan nyo na ako. Hindi, no cares ha, kung nakikinig yung mga taga San Pablo, wala akong pakialam pero hindi po ako galit sa inyo. Kayo na lang po ang mag-ano. Kung ako'y ma-circular, balita nyo lang sa akin, okay lang yun sa akin. Maraming natutuwa sa akin at naiinggit. Yun lang po ipaparating ko, Brad Badong. Maraming naiinggit sa akin. Biglang dumami yung friend request sa akin. Ito, Opo. kung meron, meron pang dito, nag-message sa akin, bago. Naku, kahit po ako i-block nyo na lahat, sabi pang ganon. Ayan lang po, totoo Brad po Badong. yan, si Sneaky. Totoo po yan, si Sneaky. Ang sinasabi nila, abay, teka, kung kami masama, kumusta naman kayo? Yung tatay mo, babaero. Yung kapatid mo, durugista. Yung anak mo, rapist. Biruin mo, hindi po ba rapist yon? At saka ito ha, tingnan mo. Ako daw, Brad Badong, wag daw akong, parang may ganung rules na hindi napapansin ganon. Aba, teka, hindi mo ba alam? Yung puno mo ngayon ang nakakatakot kasama. Biri mo, anak ni KDR, nagpainom ng pampatulog sa kasama. Di ba mas nakakatakot yan? Opo, Mas nakakatakot nakakatakot talaga yun. mas nakakatakot yung kasama. At saka, hello, ako, yung aral, nandito, hindi ko iniwan. Nagkakamali po sila. Lawakan po nila ang isip nila. Hindi po nila ako, ready na ako kung anong sabihin nila sa akin at lahat naman tayo may kapulaan. Sasabihin Opo. nila yung mali daw ni KDR ang nakikita. Talagang mali yung ginawa niya. Binalak niya kayo, kinarakter assassinate niya kayo, ang dami niyang paninira. Anong sinasabi niya kay Sis Luz? Brad Badong, doon po ako naawa kay Sis Luz yung sinabi niyo na, sinabihan na pinag-iinitan ng mag-ina ni KDR si Sis Luz. Kaya po natanggal sa Opo. sa pagka-principal po. Principal. Kaya po nag-render po siya ng early retirement. Tingnan mo, Ayoko lang po mandamay ng ibang mga personality kasi sabi ko nga po, pagka po yung isang tao na nandyan, na panatiko, hindi naman po ako, wala akong naririnig na sinisiraan ako. Hindi ko po sila idadamay mga kapatid. Pero marami po akong alam mga kapatid. Maniwala po kayo. Marami po akong at saka alam. hindi, Brad, hindi na sa ganun kasi alam mo, that time kay Brad Eli, may ganyan din naman, may nag-uusig. Pero isa lang yung kay Brad Eli, kahit siya ganun, may paksa siya, may aral pa siya. Kumbaga, talagang magigising ka niya sa kanya mga paksa. Sinisingit lang niya yung mga, alam mo yung Brad Badong na sinisingit niya yung, hindi katulad ni Brad Daniel na doon na siya nagpapaliwanag sa ganun-ganon. Harapin niya kayo kasi, eto pa Brad Badong nga naalala ko, may isang kapatid nga palang nag-chat sa akin. Sabi ko, ang dami niyo namang nag-alisan. Sabi nung kachat ko, hindi ko alam kung yun ang tunay niyang kasi ang hindi sinasagot kasi ni KDR yung mga paratang sa kanya ng maseselan, katulad ng mga property na nailipat yan, hindi ko dapat yung banggitin. May mga sinasabi siya na hindi niya kayang harapin, pinababayaan na lang niya na mawala yung kapatid. Tapos pag nanood sa inyo ng live, hindi ko alam kung nire-retag, binablock o sinususpinde. Ayun ang paliwanag. Dire mo, Brad, isang pamilya sila, 11 years na sila. Opo. Pero lumabas na sila, Siguro kahit banggitin, parang wala na sa kanya. Lang po, parang mga lang po, NPA lang po ang turing sa atin, Oo. Taong labas. Oo, tapos po, Brad, sabi ng isang kapatid, hindi na iniintindihin ni KDR, mayaman na kasi siya Masarap na yung buhay niya. Ayun Tsaka po, actually, alam niyo po si Sneaky, kahit yung kaapu-apuhan nila mga kapatid, hindi na po kailangan magtrabaho. Sa dami po ng mga properties nila, mga kapatid. kaya nga po na rin po yung ibang mga kapatid kasi may nagkwento pa sa akin ba yon sa Bicol daw, nagbisita daw yan sa Bicol, tinignan daw yung mula sunglass ni KDR, tapos pants,
ano tawag doon, yung kanyang suot, puro mga daw may Louis Vuitton pa nga may nakita daw yung luho at saka sinakyan, parang naano daw yung mga taga Bicol. Ayun po. Tapos Brad Badong may nagpaparating pa na kasi maraming closet. Hindi, nalimutan ko na kung saang bansa to. Sabi ko, bakit parang naging international na tayo. Brad Badong, marami doon nanonood sa'yo. Opo, May nag-chat nga po pala sa akin na nanonood. marami pong nanonood kay Brad Badong. Tapos si Sneaky, kung pwede umakyat ka uli, sabing ganon. Sabi ko, ano ba pasasabi niyo? At ako pinapakyat niyo. Sabi ko ganon. Ay di, sabi niya, buti ka pa ganon-ganon. Sabi ko sa kanila ganito, wag po kayong, kung hanggat kaya nyo sa loob, di kayo. Hindi po ako, para akitin ko kayo na may kaparehas ako. Ako kasi sa kalooban ko, payapa na ako Di naman ako, wala, Tama po. sasabihin, ito pa nakakatuwa, sabi ni KDR, pagka wala naman daw, hindi naman daw kami niya tinuturoang pumatay. Hindi naman daw niya kami tinuturoang mga bakit si Badong Baga tinuturuan ba kaming, ikaw, patayin mo yon o ganunin mo yun. Wala din namang tinuturo ganun. Masyado lang naman siyang ba't hindi niya sagutin yung aligasyon niya? Yung aligasyon niyo laban sa kanya. Alam niyo po, Alam mo, si Kiki, masabat ko lang po kayo, hindi po totoo yung hindi niya si KDR, hindi niya tinuturuan pumatay yung mga miyembro niya. Ayan sinasabi niya, kahit ako, hindi ako dentista, marunong akong bumunot ng ngipin. Ilan ang gusto mo? 2, 4. Indirect. wala na nga. Indirect. Tapos ito, opo. Tapos ito pa, may isa pang kapatid, 5 years lang siya bago. Ito nakakaawa, Brad Badong. Ang tawag, closet siya. Brad, closet siya. Opo. Sabi niya, wala na daw siyang ang aral. Parang uhaw na daw yung kanilang mga kaluluwa. 5 taon na siya, hindi rin siya nagpapabanggit ng pangalan. Sabi niya, hindi pa ako ready, wag mo kong babanggitin. Sabi niya ganon. Ayun daw. Kasi, tapos may nagsabi pa sa aking kapatid na ang ginagawa daw ang piniplay lang daw ni KDR para daw makaakit ng kapatid, yung mass indoctrination ni Brad Ellie. Para Opo. pang-akit, pang-salta. Pero after nun, wala na. Kaya nga po, basyo na po yung aral pagka naging member na. Kasi kung doktrina lang po at hindi si Brother Eli ang mangangaral, wala pong aanib dyan. Bakit? Hindi naman po sila convincing para magsalita, mga kapatid. Hindi sila convincing. Opo, ayun lang po, ang tawag dito. Ayun lang po, yung mga napagbigyan ko na kayo, yung mga sent na ako'y umakyat. Ginawa nyo na akong, marami pa lang nanonood sa inyo, Brad Badong, ngayon ko lang napagtanto. Yung iba kasi, hindi ko kinonfirm yung friend request nila. Wala kasing mga sila wala sila mga mutual, walang hindi ko po sila kilala Ayun nga po, yun lang po ang basta ang masasabi ko, doon sa kalokal ko, okay lang po na circular ako. Wala naman pong problema sa akin yon at okay lang po na kahit hindi nyo ko imikin, wala din naman pong problema sa akin. Basta po ako sa aral, hindi sa tao po. Alam niyo po si Vicky, hindi naman po sila magsisirkular. Siguro kung magsisirkular lang sila dyan sa lokal ninyo. Pero internationally, magbabasa sila ng circular. Wala po. Bakit? Takot po sila. Tingnan niyo si Daniel Rason, Vicky. Takot po siyang banggitin yung pangalan po Ayun nga po. Bakit? Ayun nga po ang... Opo, pag binanggit niya na po yung pangalan ko, ano na po yan? Start na po ng pagbuho niya. Bakit? Magkakaalaman na po. Ayun nga po. Ay, tapos po, Brad, may nagpaparating nga po pala na meron daw po kapatid. Hindi ko alam kung sa Paris nga po to, sa Italy Ano po siya, yung... Sabi daw, yung pag gusto daw magtanong kay KDR, sabi nung manggagawa, hindi daw pwedeng makausap si KDR. Yan, baka narinig niya ngayon. Ayan inano ko na, sinulat ko pa dito. Na pag daw magtatanong, sabi daw ng manggagawa, kung ano daw yung decision, ayun. Ano ba naman mga worker to? Ano ba naman kayo? Nasa diwa pa po ba kayo? Ayun lang po ang masasabi ko. Nakakaano yung mga na ibang kapatid. Parang hindi ko po maintindihan kung hapis na hapis ho ba o ano. Meron po talata na yung pinost kong apo, di po ba? Pagka yung pong mga kapatid, napipigati po yung pagka po yung nanininuno, demonyo. Tapos nga po, talata na yun. Tapos ngayon po, ako yung binalak na nung iba o kaya in-friend ako. Meron naman pong nag-message sa akin na chat,
siguro po nakikinig na rin po siya sa inyo, yung anak niya. Sabi niya sa akin, nag-message ako sa kanya, hello sis. Tapos sumagot siya. Biri mo parang may espiritu talaga, Brad Badong. Sabi ko, hello sis. Tapos sabi niya, oh, alam ko yung hinaing mo kasi yung anak ko mag-e-exit na rin. Mhm. 10 years siyang kapatid. Closet pa siya ngayon, pero aalis din siya. Sabi niya gano'n. Yung anak niya, nandito sa Pilipinas, at 10 years po sa iglesia. Sabi ko, bakit po ba? Ganun din. Maraming mga anomalya. Hindi naman, yun ang sabi. Ayun lang po. Opo. Tapos sabi niya sa akin, Brad Badong, sabi, kapatid, wag kang malungkot. Tayo'y magkapatid sa aral. Sa aral tayo, nabautismuhan ka dahil sa aral. Ako din sa aral. Sa akin, walang ano yan kasi sa aral tayo. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga taga-lokal ko, lalo-lalo na sa worker, napakasaya ko. Hindi nyo ako pwedeng paringgan sa Facebook. Kung talagang matapang kayo, makiat kayo. Makiat kayo dito. Sabihin nyo kung ano-ano. Hindi na po talab yung mga Facebook na yan. Mag-live na po. Bukas sa pasalamat. Ayun, alam ko naman ang topic nyo na sa pasalamat. Lagi naman ganun eh. Lagi. Opo. Bukas may batibot kayo. Nako, pasensya na po. Pasensya na po, Brad Badong. Yung pong batibot na yan, narinig ko doon sa grupo din po sila ng mga kapatid na sa, meron po sa Canada, meron sa Middle East, meron sa Australia. Sabi po nila, Kasi, ginagawa nilang batibot yung mga kapatid. Biro mo magbibigay ka ng example, huwag kang lalabas ng bahay pagka umuulan, mababasa ka. hindi. Ito pa, ganito pa, Brad Badong. Ito yung narinig ko Opo. talaga, aktual sa lokal. Sasabihin ganito, alam nyo, may may pinuno. Ibig sabihin, may pinamumunuan. Sabi ko, ano ba to? Parang batibo talaga. Kaya sabi nung mga kapatid na dekada na, 20 years ng kapatid, biruin mo, matatalino yung mga kapatid na yan, 20 years yung kapatid. Tapos pagdating sa paksa mo, pakakainin mo lang ng batibo. Correct po, correct. Totoo po yan. Brad, matatalino yung mga yan. Biruin mo, iniwanan tayo ni Brad Eli na talagang nakanganga tayo sa paksa. Tapos eto, saglit lang magsasalita. Ano ko, pasensya na kayo mga kalokal ng San Pablo. Ayoko na nga po magsalita. Brad, i-stop na natin po to. Ay, napagbigyan ko na po yung mga nag-chat po sa akin. Bakit ayaw niyo na po ba magsalita? Ayoko na po. I-stop na. Mga loobin po, salamat sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat. At ngayon po pala, Brad Badong, may nagpaparting pala na yung mga duda nila, ikaw daw po ang nakasagot. Kaya lumabas na sila. Hindi po ako sumagot noon. Lilinawin ko lang po mga kapatid ha. Yung pong mga duda po ninyo, hindi po ako ang sumagot. Ang sumagot po ninyo mga kapatid. Dahil Parang totoo po yung sinabi po ninyo, Nikki, na merong espiritu talaga. Meron po talagang espiritu. Isang espiritu yung katawan ni Kristo. Mga kapatid, bakit? Ay. Sa buong mundo po, mga kapatid, isa lang ang yung nasa kalooban. Brother, yung mga tanong namin, hindi namin kayang letrahan. Ikaw ang nagsasalita. Hindi ko naman po nakausap yung mga yan. Hindi ko naman po kilala. Brad, ito pa, isang last na kwento na lang to, Brad. Ako po kasi yung nag-comment dati na, hindi na, isang last na kwento na po to. Ako po yung nagkwento dati na, may mga kapatid po akong pinapayuhan, dalo ka. Parang naano pa nga ako, dalo ka. Aba, ayun ang naiwan. Ako ang naunang lumabas. Oo. Tapos sabi sa akin, walang yan, naunahan mo pa kami. Sabi ko, wala, ganyan talaga ang buhay. Una-unahan lang. Sige po, Brad Badong. Pasensya na po, Brad Badong. Magandang gabi na lang po. Ayun na lang po. Ako'y walang galit. Kahit ako hindi imikin siraan, wala akong pakialam. Ayun lang po. Opo. Sige po. Ganun po talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Kasi ganito po si Siki, magbibigay ako ng halimbawa. Pagka pare-pareho po tayong namatay, sabay-sabay, babaho po ang mundo. Tanong niyo po bakit babaho ang mundo? Bakit po? Wala po maglilibing si Siki. Ganun lang po yun. So, kailangan may maunang mamatay, may maiiwan. So, ganyan din po sa mga kapatid. Sabi nga nung ibang mga kapatid, mag-stay lang po muna kami dito para at least alam nyo pa rin yung mga nangyayari dyan sa loob. Sabi nung ibang mga Pero alam mo,
Alam mo, Brad Badong, talagang may mag-e-exit, magugulat ka pag nag-exit. Magugulat ang mga kapatid pag ito ang nag-exit. Oh, Sabi oo niya, talaga. basta wag mo akong babanggitin, sabi niya gano'n. Nako, hindi kita babanggitin kasi pag binanggit kita, malala mo, alam na nila, baka doon siya pag-initan.